Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang latest update natin ngayong araw, December 3, 2024. Patuloy nga pong nakakaapekto sa ating bansa itong shear line at yung northeast monsoon. Asahan nga natin mataas ang mga posibilidad ng pag-ulan pa rin dito nga po sa parte ng Metro Manila, Aurora, Bulacan, Nueva Ecija at ilang bahagi ng Central Luzon. Habang ang Northern Luzon naman po ay apektado pa po yan ng northeast monsoon o yung amihan. Kaya iba yung pag-iingat pa rin po sa ating mga kababayan dahil makakaranas pa rin po tayo ng mga biglaang pagbuhos ng pag-ulan. At dito nga po sa ating rain map animation, mapapansin nga po natin na mamaya nga pong alas 10 ng umaga, mataas po ang posibilidad ng pag-ulan sa parte ng Bicol Region, Pulilio Island, Quezon. Kasama rin po dyan ang ilang bahagi ng Mindoro Provinces, Marinduque. And expected na rin po natin na mataas rin po ng chance ng mga pag-ulan dito nga po sa may parte ng Isabela, dito rin po sa may Tugigaraw, Apari, at dito rin po sa ilang bahagi ng extreme Northern Luzon. At pagdating naman po ng alas 3 ng hapon mamaya, mataas din po ang posibilidad na umangat pa ng bahagya yung shear line dahil nga po sa paghina ng amihan. Expected natin na posibleng makaranas pa rin ng pag-ulan ang halos sa buong Northern Luzon. Kasama pa rin po dyan ang western section at eastern section ng Central Luzon. Asahan din po natin may mga kalat-kalat na pag-ulan sa northern portion ng Palawan, Mindoro Provinces, Bicol Region, Western Visayas at dito rin po sa may parte ng Zamboanga Peninsula. Pagdating naman po mamayang alas 8 ng gabi, dahan-dahan po gaganda ang lagay ng panahon pero expected pa rin po natin, mataas pa rin po ang posibilidad ng pag-ulan sa Northern Luzon. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito nga po sa ating advanced weather forecast, mapapansin nga natin yung dahan-dahan paghina ng amihan. By December 4, expected nga po natin yung shear line natin ay makaka-apekto po yan sa extreme Northern Luzon at Northern Luzon. At pagdating naman po ng December 5, asahan nga po natin na mataas ang posibilidad ng pag-ulan sa parte pa rin po yan ng Northern Luzon. Habang magkakaroon tayo ng ITCC o yung Intertropical Convergence Zone na posibleng maka-apekto naman po yan sa parte ng Mindanao. By December 6 and December 7, expected nga po natin na mawawala ng bahagya yung shear line at yung ITCC naman ay posibleng maka-apekto po yan sa parte ng Mindanao. Pagdating naman po ng December 8, magkakaroon tayo ng possible low pressure area sa eastern section ng Mindanao. At pagdating naman po ng December 9, mababa naman po ang tsansa na maging bagyo itong low pressure area na makaka-apekto sa Mindanao. At habang lalakas kasi muli, kung makikita natin sa ating advanced weather forecast na muling lalakas itong northeast monsoon at yung shear line ay magpapaulan po yan sa Visayas at sa Palawan including Bicol Region and Metro Manila. By December 10, expected natin na mataas ang tsansa ng pag-ulan ng eastern section ng ating bansa. Kasama pa rin po dyan ang Palawan, Mindoro Provinces at northern portion ng Visayas dahil pa rin po yan sa shear line. By December 11, expected natin magkakaroon ng low pressure area muli sa may eastern section ng Caraga Region at mapapansin naman po natin na mataas pa rin po ang tsansa ng pag-ulan sa eastern section ng Central and Northern Luzon. By December 12 naman, asahan nga po natin yung low pressure area, tatawid po yan sa parte ng Visayas at ito po yung mababa pa rin ang tsansa na maging isang ganap na bagyo. Habang bahagyang hihina muli yung ating northeast monsoon pagdating nga po ng December 12. Again, inuulit nga po natin yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan.
malaki pa rin po ang posibilidad na magbago po lahat yan. Kaya manatilit po tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin yung mga posibleng sama ng panahon na makakaapekto sa ating bansa. Expected na nga po natin by next week, mataas po ang posibilidad ng tuloy-tuloy na pag-ulan, lalong-lalo na nga po dito sa parte ng Visayas, Bicol region, and sa parte nga po ng Central at Southern Luzon. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.